Ang lakas naman ng loob ninyo. Insan mo si Yunhei. Siya ang haligi ng pamilyang yun. Paano nyo nagawa? Gumagamit ka lang ng peking recording. Sino ang niloloko mo? Siya Junsheng. Kung talagang mayroon kang ganyang ebidensya, bakit sa loob ng 15 taon, hindi mo ito inilabas? Para sana matagal na kaming napausahan. 15 taon na ang nakalipas. Kami ni MR. Yun, noong gabi ng business trip namin, ay nabangga ng isang truck. MR. Yun. Ay pumanaw noon din. Inalad akong makaligtas. Dahil may naramdaman akong kakaiba. Hinabol ko ang driver ng truck. Ang hindi ko inaasahan, ang taong iyon, ay isa palang professional killer. Hinabol ko siya ng walang tigil, mula sa probinsya natin, hanggang sa border, at hanggang sa ibang bansa. Sa loob ng mga nagdaang taon, itinago ko ang aking pagkatao, para lang kay MR. Yun, para hanapin ang tunay na salarin. Hanggang kalahating buwan na ang nakalipas, nakipagtulungan ako sa mga pulis sa ibang bansa para wasakin ang pugad ng mga professional killer. Doon ko lang nakuha ang recording na ito. Pagkatapos noon, bumalik ako sa bansa para ipagkatuloy ang pagkalap ng ebidensya. Nakausap ko na ang international police. Ang mga ebidensyang kinalap ni Tito Junsheng sa loob ng maraming taon ay naisumit ko na at umamin na rin ang salarin. Malapit na siyang i-extradite pabalik dito sa bansa. Kayong 3 mamamatay tao. Ano pa ang masasabi ninyo? Cheng. Salamat sa lahat ng pagod mo nitong mga nakaraan. Kung hindi dahil sa'yo, ang inhustisyang dinanas ni Yunhei sa buong buhay niya ay hindi mabibigyan ng katarungan. Kahit na alam niyang, si Xiaoyu ay anak ko. Ginang. Naglakas loob pa rin siyang ipagkasundo ito kay Yunye kahit mamatay pa ako sa gitna ng paghahana. Payapa na akong mamamatay. Kung tutusin, kaming pamilyang yun ang may malaking utang sa inyong pamilyang Chia. Kung nandito lang si Yunhei at nakikita niya ito, siguradong masayang masaya siya.